Pangsanlibutang ulat. Pag-asa sa Amazon. October 4, Brazil. Cassie. May ilang pastor na nakatira sa mga parsonage na nakadikit mismo sa simbahan. Ang iba naman ay bumibili o umuupa ng bahay na malayo sa kanilang pinaglilingkuran. Ngunit kakaiba si Pastor Cassie. Nakatira siya sa isang bangka na siya ring simbahan. Ang lumulutang na simbahan ni Cassie ay isang proyekto ng 13th Sabbath Offering na nabili sa tulong ng mga handog mula sa buong mundo noong unang quarter ng 2016. Dahil sa mga taong tulad ninyo, nagkaroon ng pagkakataon si Cassie na maglingkod sa mga taong hindi pa naaabot ng ebanghelyo sa mga malalayong nayon sa tabing ilog ng Amazon. Ang ating kwento sa misyon ngayon ay tungkol sa gawain ni Pastor Cassie at ng lumulot ng nasimbahan na tinatawag na Pag-asa ng Amazon, Hope of the Amazon. Kapag dumarating ang bangka sa isang nayon, bumibisita si Cassie sa bawat bahay, nakikipagkilala at nagiging kaibigan ng mga tao. Mahirap ang unang mga araw dahil estranghero siya at walang nakakakilala sa kanya. Isa sa mga unang tahanang kanyang binibisita ay ang mga leader ng nayon, dahil napakahalaga ng kanilang suporta sa magiging bunga ng kanyang panananatili. Inaanyayahan niya sila, pati na ang lahat ng residente, na pumunta sa bangka at silipin ang loob ng lumulutang na simbahan. Ang unang pagtitipon sa bangka ay parang isang malaking pista. Si Cassie at ang kanyang asawa ay naghahanda ng espesyal na programa na may kasamang awitin, pagkain, at bunutan ng mga premyo. Kabilang sa mga premyo ay mga gamit sa kusina, bentilador, at mga bola ng soccer. Sa pagtitipon ding iyon, nagbabahagi si Cassie ng nakapagpapasiglang mensahe mula sa Biblia at iniimbitahan ng mga tao na bumalik gabi-gabi para sa mga seminars na nakabatay sa Biblia. Sa unang linggo ng mga pulong, tinatalakay ang mga paksa tulad ng pag-aasawa, pagpapalaki ng anak, at kalusugan. Sa ikalawang linggo, nagsisimula ang mga pag-aaral sa Biblia na umaabot ng 25 hanggang 30 gabi. Sa araw nagtuturo si Cassie at ang kanyang grupo ng pagluluto, pagtugtog ng gitara, at pagkanta. Dumarating din ang isang doktor at dentista upang magbigay ng libreng gamutan. Kapag nakita ng mga tao na tunay ang malasakit ni Cassie sa kanilang kabutihan, nagsisimula silang dumalo gabi-gabi. Mahigit 150 katao ang kasya sa loob ng lumulutang na simbahan. Sa unang buwan ng pananatili sa isang nayon, nagsisimula na ring magpatayo ng isang bagong iglesia ng Seventh-day Adventist. Karaniwang itong natatapos sa loob ng 30 hanggang 50 days. Ang mga manggagawa ay ipinapadala ng conference upang magtayo ng simbahan. Pagkatapos ng mga pag-aaral sa Biblia, inaanyayahan ni Cassie ang mga tao na tanggapin si Jesus papamamagitan ng bautismo. Sa oras na mabinyagan ng unang grupo ng residente, karaniwan ay natapos na rin ang simbahan at handa na para sa mga sumasamba. Mula roon, ang lahat ng pagsamba at pagpupulong ay inilipat mula sa bangka patungo sa bagong gusali. Doon naman sinisimula ni Cassie ang seryosong gawain ng pagsasanay at pagpapalago sa mga bagong miyembro. Pinapalakas niya ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagdalaw sa tahanan at karagdagang pag-aaral sa Biblia. Tinuturuan din ng mga bagong kasapi na manguna sa Sabbath School, mga pagsasamba tuwing Sabad, at mga pulong panalangin tuwing Linggo at Miyerkules ng gabi. Nanatili si Cassie at ang lumulot ang nasimbahan sa isang nayon sa loob ng 5 buwan. Pagkatapos, ang bagong iglesia ay ipinapasa sa isang permanenteng pastor na magpapatuloy ng nasimulang gawain. Noon naakapunta ang bangka sa mahigit 2 nayon kada taon, ngunit napagtanto ng mga lider ng iglesia na mas mabuting maglaan ng mas mahabang panahon upang mapangalagaan ang pananampalataya ng mga tao. Pagkatapos ng 10 buwan sa 2 nayon, ginugugol ni Cassie at ang bangka ang natitirang 2 buwan, Disyembre at Enero, sa malaking pantalan ng Manaus. Doon sumasailalim ang bangka sa taunang pagkukumpuni
At si Cassie naman ay tumutulong sa mga lider ng iglesia sa paggawa ng plano para sa susunod na taon, kasama ang pagpili ng mga nayon na bibisitahin. Nagkakaroon din siya ng bakasyon. Sa loob ng 2 taon, nakapagtatag na si Cassie at ang kanyang asawa ng 4 na iglesia sa 4 na pamayanan. Umabot na sa 174 katao ang nabinyagan. Bawat isa ay may sariling kwento, wika ni Cassie sa isang panayam. Ngunit ang Diyos ang patuloy na nagpapadala sa amin ng mga espesyal na tao at siyang gumagabay sa kanyang espesyal na paraan. Ang lumulutang na simbahan na tinatawag na Pag-asa ng Amazon, Hope of the Amazon, ay nagdadala ng pag-asa sa maraming tao. Salamat sa 13th Sabbath Offering noong 2016. Maraming salamat sa inyong mga panalangin at suporta sa mga proyektong misyon sa Brazil at Chile ngayong kwartong ito. Sama-sama tayong maglilingkod upang maipahayag ang mabuting balita ng nalalapit na pagbabalik ni Jesus.